Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na kaldereta na ribs ng baboy at lalagyan natin yan ng laman ng baka. Pagsasamahin natin yung baboy at baka talaga naman mga kuys para mas masarap, tapos sasamahan natin ng marami ang siling pampapogi. Yung tipong sa sauce pa lang di mo alam kung pang ulam o pang pulutan mga kuys. Sisimulan natin mga kuys sa pagpapakulo na ito yung mga kuys yung ginamit nating baka. Meron yung kasamang buto mga kuys, bali yan yung parang scapula ng baka. Diyan tayo kukuha mamaya kuys ng ating pangsabaw sa ating kaldereta pagpapalambot. Ito naman yung ribs, pinakuluan na rin natin kanina mga kuys para mamaya sasaglitan na lang natin yan. Tapos ito ang gagawin natin dito mga kuys, carrots, patatas, matik yan, ipiprito natin yan. Makakatulong yan mga kuys para iwas panis yung ating kaldereta. Kahit hindi natin lagay sa rep yan, promise hindi mapapanis yan. Pero pwede rin naman mga kuys yung ibang ginagawa kasama na doon sa pagluluto, wala namang problema doon. Pero ito nakasanayan ko lang din talagang ganito, piniprito ko talaga muna para naman mas maganda rin tignan mamaya mga kuys kasi sa ulit natin lalagay yan. Tapos ito may konti tayong bell pepper, saglitan lang din natin ipiprito yan para pang-toppings naman natin mamaya rin doon sa ating kaldereta. Pagkatapos yan mga kuys, ang gagawin natin dyan, kukunin natin yung baka na laman. Hindi na natin sasama itong buto mga kuys kasi nakuha naman natin yung pinakalasa niyan. Mamaya isasabaw natin yan sa ating kaldereta. Makakatulong yan sabaw na yan sa pagpapasarap ng kaldereta at pagpapalambot ng baka mamaya at ating ribs kasi hindi na naman sobrang lambot yung ginawa natin pagpapakulo dyan kanina, talagang sinaglitan lang natin. Gigisahin lang natin yung baka na yan hanggang sa mag-brown. Pagkatapos yan, sunod na rin natin yung ribs ng baboy. Tignan nyo naman mga kuys yung kaldereta natin talaga. Paano ba naman hindi sasarap yan? May laman na ng baka, may ribs pa ng baboy. Ano ba naman yan mga kuys? Pag di pa sumarap yan, parang dinaya na tayo yan, di ba? Ang gagawin natin dito mga kuys, isosote lang din natin o igigisa natin ng mais hanggang sa mag-brown. Nakita nyo mga kuys, so, medyo may brown-brown na rin yung ribs. Ang gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng hibisco asin dyan para mas mawala talaga yung pinaka-moisture ng karne hanggang mapagmantika natin yan mga kuys. Wala naman tayo masyadong makukuha mantika dyan mga kuys kasi talagang laman lang talaga yung sa baka at ito ay sa ribs naman, wala rin taba. Kumbaga mantika lang na nilagay natin una yan. Pagkatapos yan, tabi lang natin ng konti yun, gisay naman natin yung sibuyas at bawang. Pag nagkakaldereta ako mga kuys, hindi na ako naglalagay ng kamatis. Bali, kukunin ko na lang yung pinakakamatis yan mga kuys. Dito na sa tomato paste. Igigisa rin natin tong tomato paste mga kuys para naman mas papalabas din natin yung lasa din yung kamatis na yan. Pero mga kuys, pwede rin kayo maglagay ng tomato sauce or kamatis. Sa inyo naman yan, kung anong discard sa kaldereta nyo, kanya-kanya naman trip yan. Pagka ganyan yung tsura mga kuys, ihalo-halo na natin yan para naman mas gumanda yung kulay ng kaldereta natin. Tingnan nyo naman mga kuys. So, sa tomato paste pa lang, ganda na ng kulay. Tsaka hindi ko nilat yung tomato paste kaya na mga kuys, kalahati lang kasi pag napasobrang asim masyado nun. Ang gusto ko lang talaga sa kaldereta mga kuys, konting-konti lang talaga ng lasa ng pagkakamatis. Tapos naglalagay talaga ako ng toyo. Ibang version to mga kuys, hindi porket sinabi kong kaldereta, magagalit na naman yung iba dyan na hindi yung ganyang kaldereta. Ito mga kuys, sariling version lang talaga natin to at minsan nantitrip lang din naman tayo pero yung trip naman natin maganda naman mga kuys. Tapos yan, maglalagay tayo ng organic na water dyan mga kuys para mapalambot pa natin yung baka dahil medyo matigas pa yon. Yung sabaw mamaya natin lalagay mga kuys pag maluluto na, panghuli na natin lalagay yung sabaw ng baka na pinakuluan natin kanina. Pagka ganyan tsura yung mga kuys, halo, check natin. Ang gusto natin dito yung saktuang may sauce pa rin, hindi naman yan talaga totally nagmamantika. Ito mga kuys, bubuhos ko na yung pinaka pinagkuluan kanina ng baka na may buto-buto. Sa uli natin lalagay siya mga kuys. Yung nakita nyo, ganda niya mga kuys, ang sarap niyan. Bali naglagay lang talaga ako dyan ng pampalasa lang na konti mga kuys, wala nang nor cubes na organic dyan. Tapos ito sa uli, maglalagay tayo ng acidity dyan, kalamansi yung nilagay natin dyan. Tapos yan, halo tayo dyan. Sa uli ako naglalagay ng mga kuys para talaga mas mabalanse yung alat at yung konting asim. Tapos ito mga kuys, ang tagal natin di naglagay ng siling pampapogi sa pagkain. Ako, parang medyo pumapangit-pangit na tayo mga kuys, kaya dapat maglagay tayo ng siling pampapogi ng marami dyan. Simutin natin yan mga kuys, na-miss natin yan. Tsaka pag kaldereta talaga mga kuys, gusto ko talaga manghang eh. Yun talaga mga kuys para sa akin, pag kaldereta, pagka hindi manghang, parang walang dating eh. Pero syempre pag may bata, huwag nyong lagyan, magsolo na lang kayo ng sili. Pero ito, talagang nilagyan ko ng maraming sili mga kuys para hindi agad maubos. Parang naisip ko dito mga kuys, talaga parang mas maganda siya pampulutan ano. Pero syempre, kain muna tayo bago mag-inom mga kuys. Tapos yan mga kuys, nilagyan na natin yung pinirito natin carrots at patatas dyan. Tapos ito, nilagyan natin sa uli yung ating bell pepper dyan. Tapos yan mga kuys, konting kulo na lang, goods na yan. Ayaw natin masyadong patuyin yan, gusto natin may sauce pa rin para masarap sa kanin mga kuys. Yan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na ribs ng baboy na nilagyan natin ng baka. Tapos sinabawan natin ng sobrang sarap na buto-buto ng baka. Tara mga kuys, salamat, kain.